Electro-element dungeon. Agad na nasira ang maximum defense. Tumilapon ang knight kasabay ng isang sigaw sa sakit. Bumagsak sa lupa, walang malay. Ang 5 taong team na sumugod knight, support, healer, kasama ang 2 mage ngayon, tanging ang support at healer na lang ang nakatayo doon. Napakabilis natapos ang laban. Mula nang dumating sila hanggang sa matapos, wala pang 3 segundo ang lumipas. Si Dongfang Zhao sa tabi ay natigilan. Ang ganitong klase ng combat technique tulad ng kay Lin Moyu, magagawa ba talaga ito ng isang tao? Hindi lamang ito kapansin-pansin, kundi pati na rin napakakinis at gumagalaw. Talagang napakalakas. Nang tumalikod si Lin Moyu, muling sumiklab ang apoy. Ang miyembro ng maharlikang pamilya, Dongfang Shan, na kara-rating lang ng 2 segundong pahinga ay muling sumigaw sa sakit. Hindi siya kinalimutan ni Lin Moyu. Napakatindi magtanim ng galit si Lin Moyu. Nang makita ito ni Dongfang Zhao, kumaibat ang kanyang talukap. Tahimik niyang naisip, sa hinaharap, hinding-hindi ko dapat galitin si Lin Moyu. Ang labanan dito ay lalong nakaagaw ng pansin ng mas maraming tao. Isang malakas na aura ang dumaan. May lumipad palapit, isang peak-level professional na nasa level 70 dagdag. Lumilipad sa himpapawid. Ang kara-rating na tao ay tumayo sa gitna ng himpapawid, nakita ang sitwasyon sa loob ng bulwagan, at agad na nagbago ang kanyang mukha. Sumigaw siya ng malakas, pangahas. Nangangahas kang sakta ng prinsipe sa loob mismo ng palasyo? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganitong katapangan? Bahagyang napapikit ang mga mata ni Lin Moyu, naglabas ng mas mapanganib na aura. Hindi naman sa hindi pa siya nakapatay ng level 70 dagdag. Mabilis na tumakbo si Dongfang Zhao, sumisigaw ng malakas, ika-6 na tiyo, luksok, hindi pagkakaunawaan ito. Kung hindi siya sumigaw para pigilan ito, maaaring hindi na talaga mailigtas ang sitwasyon. Hindi maaaring makipagsapalaran laban sa Undead Legion ni Lin Moyu. Kung talagang maglalaban sila, ang palasyong ito ay malamang masisira ang mahigit kalahati. Bukod pa rito, kahit si Lin Moyu ay tumayo lang doon at hayaan silang patayin siya, kahit ang kanyang ama, ang Emperor, pa ang dumating, hindi ito mangangahas na pumatay. Kung hindi, tiyak na sisirain ng Mad God, Yan Guangsheng, at White God, Bai Yiwen, ang buong palasyo na ito. Nang makitang namagitan si Dongfang Zhao, alam ni Lin Moyu na hindi na maaaring ituloy ang laban na ito. Binawi ni Lin Moyu ang kanyang skill, hindi na muling kumilos. Si Dongfang Shan na nakahandusay sa lupa ay sa wakas nakahinga ng maluwag. Pinigilan niya ang sakit, nagpumiglas, at sumigaw ng malakas, ika-6 na tiyo, patayin mo siya. Patayin mo siya. Hindi pa natatapos ang kanyang salita, biglang sumigaw na naman si Dongfang Shan sa sakit. Sa pagkakataong ito, mas masakit pa kaysa dati. Gamulong-gulong siya sa lupa. Ang ika-6 na tiyo, na tinutukoy ng 2, Dongfang Zhao at Dongfang Shan, ay nanlisik ang mga mata kay Lin Moyu, at pag-ulong na sumigaw, pangahas. Nagmamadaling sinabi ni Dongfang Zhao, ika-6 na tiyo, kasalanan niya kaya nararapat lang sa kanya yan. Pagkatapos ay nagmamadali niyang sinabi kay Lin Moyu, ito ang aking ika-6 na tiyuhin, si Dongfang mo. Natatakot siyang mag-away ang 2. Kung magkagayon, talagang hindi na mailigtas ang sitwasyon. Bahagyang natigilan si Dongfang mo. Kahit paano, hindi niya inaasahan na ganito ang sasabihin ni Dongfang Zhao. Ang binatang nasa harapan niya, ano ba talaga ang kanyang pagkakakilanlan? Si Dongfang Shan ay kapatid ni Dongfang Zhao. Bagamat hindi sila tunay na magkapatid, paano man tingnan, isa siyang prinsipe. Ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ay dapat magkaisa. Bakit niya pinoprotektahan ng isang tagalabas? Hindi na nagpatuloy sa pag-atake si Lin Moyu. Ang Soul Flame ay patuloy pa ring nagliliyab sa kanyang palad, tila maaaring umatake anumang oras. Medyo gama ang pakiramdam ni Dongfang Shan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nang ahas sumigaw. Tumingin siya kay Lin Moyu na may mga matang puno ng galit, kasabay ng takot. Masyadong nakakatakot ang taong ito. Hindi pa siya nakakatagpo ng ganitong tao. Hindi pa nagsasalita ay umaatake na, at ang kanyang mga skill ay napakakaiba pa. May mga dumating pa. Isang grupo ang lumipad palapit.
Sa isang iglap, puno na ng tao ang himpapawid. Lahat ay miyembro ng maharlikang pamilya, walang eksepsyon. Lahat ay peak-level professionals na nasa level 70 dagdag. Ang malalakas na aura ay tumagos sa kalangitan, bumabalot sa buong palasyo. Ang pagdating nila ay nagpalakas ng loob ni Dong Fangxian. Muli siyang sumigaw ng kung ano-ano, tapos ka na. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang prinsipe. Nangangahas kang saktan ako? Ano ka ba? Hindi pa natatapos ang kanyang salita, muli siyang sumigaw sa sakit at bumagsak sa lupa, walang tigil sa pagsigaw. Napahampas si Dong Fangjiao sa kanyang noo. Talaga namang makakalimutin. Naghahanap ka ba ng kamatayan? May ilan na nagsisigawan, ngunit hinaranggan sila ni Dong Fangjiao sa harap ni Lin Moyo, kaya hindi sila makakilos. Sinabi ni Dong Fangjiao, ang pangalan niya ay Lin Moyo. Disipulo siya ng Mud God at White God. Siya ay banal na general. Nang masabi ang mga salitang ito, lahat ay natigilan. Ang binatang ito, banal na general pala? Sa sandaling ito, saka lamang nila napansin ang lilang sagisag ng sundalo sa balikat ni Lin Moyo. Kanina, hindi nila ito pinansin. Ngayong nakita nila ito, lahat sila ay agad na nagbago ang ekspresyon. At disipulo pa ng Mud God at White God? Anumang pagkakakilanlan ang kunin ay sapat na para mangha ang mga tao. Lalo na ang pagkakakilanlan bilang banal na general, ang katayuan ay sapat na para makapantay sa God-level expert. Ang sakta ng isang banal na general, wala pa silang ganitong katapangan. Kahit sila ay miyembro ng maharlikang pamilya, hindi nila kayang pasanin ang mga kahihinatnan nito. Mabilis silang bumaba, mabilis na ikinwento ni Dong Fangjiao ang nangyari. Lahat ay sunod-sunod na bumati kay Lin Moyo, napakaganda ng kanilang ugali. May isang sumulyap kay Dong Fangxian at nagsabi, ang banal na general ay pusa, o walang kwentang tao. Talagang naghahanap ka ng kamatayan. Ang banal na general ay hindi maaaring insultuhan. Kahit ang pinuno ng bansa, Qiu Sichu, Emperor, ay narito, kailangang maging magalang sa banal na general. Ano ka ba? Una, wala kang nagawang karangalan. Pangalawa, wala kang naiambag. Dala mo lang ang pagkakakilanlan bilang prinsipe. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganitong katapangan para insultuhan ang banal na general? Ang mga naririto ay mga nakakatanda ni Dong Fangxian. Karamihan ay dating nasa militar. Alam nila kung ano ang posisyon ng banal na general sa militar. Kung may mangyari kay Lin Moyo dito ngayon, huwag nang banggitin sina Bai Yiwen at Yan Guangsheng, wala pang isang araw, ang hukbo ay babalik mula sa Yuan battlefield para pumatay. Wala silang pakialam kung ikaw ay miyembro ng maharlikang pamilya o hindi. Sa mata ng mga sundalo, ang banal na general ang kanilang langit. Nanginginig si Dong Fangxian sa gitna ng mga paninisi, hindi nang ahas sumagot ng kahit anong salita. Sino ba kasing nagsabi sa kanya na walang mata at hindi nakikinig? Binubuksan ang bibig para saktan ang iba, ang resulta, siya mismo ang napahamak. Malamig ding tiningnan ni Dong Fangjiao ang kapatid niyang ito sa angkan. Ang taong ito, mas marami pang nagagawang masama kaysa mabuti. Kung hindi pa medyo nagpigil si Lin Moyo, kung agad niya itong pinatay, hindi niya alam kung paano ito matatapos. Umalis si Dong Fangxian, pinalayas ng ilang nakakatanda. Ngumiti si Dong Fangjiao at nagsabi, Lin Moyo, pasensya na kanina. Tinawag niya ito ng direkta sa pangalan, nais gamitin ang paraang ito para medyo mapalapit ang relasyon, para magmukhang medyo magkakilala sila. Tutal, ilang beses na rin silang nag-usap. Pilit na maituturing na mayroon silang normal na relasyon bilang magkaibigan. Sinabi ni Lin Moyo, ang sinabi ko kanina, pumapayag ka ba? Ang tungkol kay Dong Fangxian, hindi na ito pinag-aksayahan ng isip ni Lin Moyo. Sa kanyang mga mata, si Dong Fangxian ay isa lamang hamak na tao, hindi karapat-dapat pansinin. Ano ang prinsipe o hindi prinsipe? Wala itong halaga kay Lin Moyo. Kasabay nito, wala siyang balak gamitin ang pangyayaring ito para tumawad. Sa ngayon, gusto lamang niyang pumasok sa Electro Element Dungeon, kumpletuhin ang pag-upgrade nito, pagkatapos ay kunin ang mga bagay na dapat niyang makuha. Natuwa si Dong Fangjiao sa kanyang puso, sunod-sunod na nagsabi, "Siyempre papayag ako. Siyempre papayag ako."
Hindi na nagsalita pa ng dagdag si Lin Moyo. Lumingon at direktang pumasok sa piitan. Nang makitang pumasok si Lin Moyo, saka lamang nakahinga ng maluwag si Dong Fangjiao. Ang ilang tao rito ay labis na nagtataka. Ano ba talaga ang pinagkasunduan ni Dong Fangjiao kay Lin Moyo? Ikinwento ni Dong Fangjiao ang kasunduan nila ni Lin Moyo. Mga tiyo, mga tita, ganito po ang naging desisyon ni Jiaoer. Sa tingin po ninyo, tama po ba o mali? Walang pag-aalinlangan na sinabi ng ilan, kung talagang kaya ni Lin Moyo na i-upgrade ang piitan, ano naman kung hayaan siyang salakayin ito ng ilang beses? Oo nga. Ang piitan ay nandito lang naman, hindi masisira kahit ilang beses salakayin. Ano kaya ang iniisip ng Dongfang siya na iyon? Hindi marunong kumilala ng mabuti sa masama, binubuksan ang bibig para saktan ang tao. Mabuti na lang hindi pinatulan ni banal na General Lin. Kung hindi, direkta na siyang pinatay ng walang paliwanagan. Lahat sila ay tanggap ito. Kahit pa talagang pinatay ni Lin Moyo si Dongfang Shan, tanungin mo sila, mangangahas ba silang patayin si Lin Moyo? Huwag nang sabihin ang pagpatay, kahit ang saktan siya, hindi sila tiyak na mangangahas. Dahil ang bagay na ito ay kasalanan ni Dongfang Shan na hindi marunong pumili ng salita. Ang banal na general ay hindi maaaring insultuhan, ay hindi basta sinasabi lang, kundi mga salitang nakatatak sa puso ng bawat sundalo. Hanggat ikaw ay sundalong, sumabak na sa digmaan, maaalala mo ang mga salitang ito sa iyong puso. Dahil sa banal na general kaya napanatili ang mapayapang pamumuhay ng lahi ng tao ngayon. May isang nagmungkahi, pakiramdam ko, masyadong naging magaan ang buhay ni Dongfang Shan. Dapat siyang ipadala sa militar para magsanay ng kaunti. Oo, level 45 na siya. Hindi masama kung magsanay sa militar. Pagpasyahan na natin ito. Bagamat ang ating maharlikang pamilya ay walang kapangyarihan sa militar, hindi naman problema ang magpasok ng tao. Paano kung mamatay siya sa battlefield? Ano ang paano? Kung mamatay, edi namatay. Mas mahalaga ba ang buhay ng miyembro ng maharlikang pamilya kaysa sa iba? Sila pwedeng mamatay, tayo hindi. Huwag nating kalimutan ang mga turo ng ating mga ninuno. Masyadong naging maganda ang buhay ngayon. Pakiramdam ko, sa hinaharap, lahat ng mga anak at apo ng ating maharlikang pamilya ay dapat pumasok sa militar. Ang mga taong ito ay nagsimulang mag-usap, ang saklaw ay palawak ng palawak. Si Dongfang Jiao sa tabi ay natulala habang nakikinig. Tila ang bagay na ito ay umunlad sa direksyong hindi na makontrol. At ang pinagmula ng lahat ng ito ay malinaw na si Dongfang Shan. Marahil, kamumuhian si Dongfang Shan ng karamihan sa mga anak at apo ng maharlikang pamilya. Kung hindi dahil sa kanyang bibig na hindi marunong pumili ng salita, ang buhay na, upo at kumain habang naghihintay mamatay, ng ilang anak at apo sa maharlikang pamilya ay napaka-komportable sana. Ngayon, tapos na ang magagandang araw. Walang pakialam ang militar kung ikaw ay anak o apo ng maharlikang pamilya. Pantay-pantay ang Kratos sa kanila. Alam ito ni Dongfang Jiao. Siya mismo ay nanatili sa militar ng maikling panahon. Ang Electro-Element Dungeon ay pinangalan ng Lambak ng Kidlat, Son Cc Tiachop. Sa loob ay isang karagatan ng kidlat, Lidin Haiduang. Nasaksihan ni Lin Moyo ang iba't ibang uri ng kidlat. Mga ulap na may kuryente, may tik din, sa himpapawid na nagpapakawala ng mga kidlat. Mayroon ding kidlat na nagiging dagat ng kidlat, lihay, parang ulap na bumabagsak sa lupa. At mga bolang kidlat, Tiachop Hansiyu, na gumugulong-gulong sa lupa. Pagkapasok ni Lin Moyo sa piitan, sinalubong siya ng ganitong mga uri ng kidlat. Sa isang iglap, tinamaan siya ng mahigit 10 kidlat. Ang bone armor sa kanyang katawan ay napakatibay, hinaharangan ang mga kidlat. Sa pamamagitan ng impormasyong ibinigay ni Dongfang Jiao, naunawaan ni Lin Moyo na ang bawat kidlat na tumatama sa kanya ay isang electrotype na halimaw. Ang mga halimaw na lumulutang sa hangin ay tinatawag na ulap ng kidlat. Ang dagat ng kidlat ay binubuo ng maraming espiritu ng kidlat. Ang mga gumugulong sa lupa ay tinatawag na bolang kidlat. Sa mga ito, ang bolang kidlat ang may pinakamalakas na atake. Ang bone armor ay pinakamatindi ang reaksyon dito.
Ang kanilang mga level ay mula 46 hanggang 47. Hindi sila inatake ni Lin Moyo, hinayaan niyang atakihin siya. Iniisip niya ang impormasyong ibinigay ni Dongfang Jiao. Sinubukan na ng maharlikang pamilya ang iba't ibang paraan. Kung gayon, paano pa kaya maaaring ma-upgrade ang piitan? Hindi ginalaw ni Lin Moyo ang mga halimaw sa piitan. Ang pag-upgrade ng piitan ay nangangailangan ng maraming kondisyon para ma-trigger. Ang paglipol sa mga halimaw sa pinakamabilis na paraan ay isa lamang sa mga posibilidad. Ang Fire God Shrine at Water God Courtyard ay gumamit ng ganitong paraan para ma-trigger ang pag-upgrade. Ang Whirlwind Plains Dungeon naman ay hindi ganoon. Ito ay nangangailangan ng paglipol sa lahat ng halimaw sa kapatagan, walang dapat matira. Kahit ang mga halimaw sa pinakatagong sulok ay kailangang hanapin at patayin. Saka lamang na-trigger ang pag-upgrade ng piitan. Ang Light Element Dungeon ang pinakakakaiba. Wala itong konsepto ng pag-upgrade. Hanggat kaya mong tiisin ang pagsabog ng Light Element, magtatagumpay ka. Ngunit ngayon, sa Electro Element Dungeon, puro kidlat na naging mga halimaw at espiritu ang nasa paligid. Pansamantalang hindi alam ni Lin Moyo kung saan magsisimula. Subukan na lang. Bagamat sinubukan na ng maharlikang pamilya ang paraan ng paglipol sa malaking bilang ng halimaw sa maikling panahon, ang bilis nila ay tiyak na hindi kasing bilis ko. Ang piitang ito na may nightmare difficulty ay 6 na tao lamang ang maaaring pumasok. Gaano man kabilis ang pagpatay nila ng halimaw, hindi ito mas bibilis kaysa sa Undead Legion na may mahigit 10,000 miyembro. Isang kaisipan lang, lumitaw ang Undead Legion sa piitan. Kasabay nito, naglunsad sila ng atake. 20 sangay ng Undead Legion, bawat isa ay may 600 skeleton. Kasama rito ang Berserker Skeleton Warrior, Mage, at Sharpshooter, bawat isa ay may 200. Sa kabuuan, 12,000 skeleton. Pagkalitaw ng Undead Legion, nagsimula na silang sumulong. Ang terrain ng piitan ay isang lambak. Ang lalim ay hindi malaki. Ang lapad ng bakana ng lambak ay mga 5,000 metro lamang. Mabilis na nilipol ng mga skeleton ang mga electro element. Monsters. Kinakalkula ni Lin Moyo, hindi nagtagal, naging walang laman ang bakana ng lambak, wala nang natirang halimaw. Nang matapos ang lahat, 10 minuto pa lang ang lumipas. Ang mga elemental monsters ay walang bangkay, kaya hindi magamit ang corpse explosion. Ang bilis na ito ay sukdulan na. Ayon sa pagtatansya ni Lin Moyo, kung isang team ng 6 na tao ang gagawa nito, aabuti ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na oras bago malipol ang lahat ng halimaw. Siya ay hindi bababa sa ilang dosenang beses na mas mabilis kaysa sa kanila. Kung kahit ganito ay hindi pa rin ma-trigger ang pag-upgrade, patunay na ang Lightning Valley Dungeon na ito ay hindi gumagamit ng bilis ng pagpatay ng halimaw para ma-trigger ang pag-upgrade. Hindi rin ito tulad ng Whirlwind Plains na kailangang lipulin ang lahat ng halimaw. Ngayon, nalipol na niya ang mga halimaw sa labas ng lambak. Nagawa na rin ito ng maharlikang pamilya dati, lahat ay walang silbi. Tiningnan ni Lin Moyo ang pasukan ng lambak. Mula sa loob ng lambak ay may mga tunog ng kulog na lumalabas. Sa pagkakataong ito, hindi ito mga halimaw ng piitan, kundi totoong kulog at kidlat. Bagong skill, mga pakpak ng kidlat, Litian CDC. Batay sa impormasyong ibinigay ni Dongfang Jiao, pagkapasok sa lambak, hindi magtatagal ay makakatagpo ng 100. Kahit anong daan ang piliin, sa huli ay makakalabas din sa lambak. Pagkapasok sa 100, may mga kidlat na babagsak. Napakalakas ng atake ng mga kidlat na nagiging dahilan para ang buong team ay maaari lamang sumulong ng tuloy-tuloy, hindi maaaring umatras. Ito ang impormasyon mula sa pamilyang Dongfang. Sinubukan na nilang daanan ang bawat landas, ngunit ang resulta ay pawang walang silbi. Sa loob ng maraming taon, lahat ng posibleng paraan ay nasubukan na nila. Talagang wala na silang magagawa pa. Mabilis na nakarating si Lin Moyo sa 100. 6 na 100 ang lumitaw sa harap niya. Sa himpapawid, dumadagundong ang kulog. Sa likuran niya ay makapal na kidlat.
Wala na siyang daan pabalik. Ang lugar kung saan bumabagsak ang kidlat ay dahan-daang gumagalaw pasulong, hindi na siya binibigyan ng maraming oras para pumili. Ilang minuto pa, tatamaan na siya ng kidlat. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Lin Moyo. Hindi kaya ganito? 6 na sangandaan, 6 na propesyonal. Bawat isa ay kailangang mag-isang tahaki ng isang landas hanggang dulo. Ngunit sa team, ang support at healer ay walang combat power, paano sila lalaban? O baka naman hindi nila kailangang lumaban sa mga halimaw, kailangan lang nilang tapusin ang daan. Ang support at healer ay maaaring gumamit ng crowd control skills. Bagamat mapanganib, hindi naman imposible. Naramdaman ni Lin Moyo na marahil ay hindi mali ang kanyang iniisip. Subukan natin. Isang team ng 6 na skeleton mage ang sumugod sa isang sangandaan. Siya ay nag-iisa lamang, ngunit mayroon siyang undead legion, kaya niyang sabay-sabay na tahakin ang 6 na landas. Ang mga electro-element monsters ay may immunity sa parehong electro-element at physical attack. Ang mga berserker skeleton warrior ay ganap na walang silbi dito. Ang mga divine sharpshooter ay may kaunting gamit. Tanging ang mga mage ang may malaking magagawa dito. Ang mga halimaw sa 6 na sangandaan ay sabay-sabay na pinatay, patuloy na sumusulong patungo sa labasan ng lambak. Bagamat ganito ang hula ni Lin Moyo, hindi naman kinakailangang patayin lahat ng halimaw sa daan. Ngunit pinatay pa rin niya lahat, total, hindi naman ito gaanong umuubos ng oras. Sa likuran niya, ang dagandong ng kulog at kidlat ay patuloy na sumusunod. Ang isang ordinaryong team ng propesyonal ay hindi mangangahas o matras, maaari lamang silang patuloy na sumulong. Kung hindi, lalamunin sila ng kidlat. Medyo mahaba ang daan sa loob ng lambak. Tinahak ito ni Lin Moyo sa isang matatag na bilis hanggang sa dulo. Sa sandaling lumabas siya sa lambak, gumuho ang lambak. Ang buong lambak ay naging isang dagat ng kidlat, patuloy na umuugong. Hindi lamang sa loob ng lambak, kundi ang buong piitan ay nanginginig. Naging matagumpay. May kagalakan sa mga mata ni Lin Moyo. Sa wakas, nagsimula ng mag-upgrade ang piitan. Sa bulwagan sa labas, ang grupo ng mga matatanda mula sa maharlikang pamilya ay nag-uusap pa rin kung paano sanayin ang kanilang mga anak at apo. Biglang, mula sa loob ng piitan, may mga bugso ng liwanag ng kidlat na lumabas, nagpapaliwanag sa buong bulwagan. May mga liwanag pang ang tumama sa kanilang mga katawan, nagdulot ng panginginig. Masayang sumigaw si Dongfang Jiao, nag-upgrade. Talagang nag-upgrade na. Ang pag-upgrade ng electro-element dungeon ay nangangahulugan din na maaaring makuha ang kristal ng elementong kidlat, Ketin Nguwenti din. Maraming alam na impormasyon ang mga tao sa maharlikang pamilya. Alam nila ang pagkakaroon ng mga elemental crystals. Ito mismo ang dahilan kung bakit nila sinubukang gawin ang lahat para ma-upgrade ang piitang ito. Ang aura ng pag-upgrade ng piitan ay kumalat ng malayo, halos umabot sa kalahati ng palasyo, nakaagaw ng pansin ng hindi kakaunting tao. Ilang segundo ang lumipas, si Dongfang Yi, ang emperor, ay lumitaw sa harap ng bulwagan. Nang makita niya ang napakaraming miyembro ng maharlikang pamilya dito, bahagya siyang natigilan. Anong nangyari? Sa grupo ng mga tao rito, hindi kakaunti ang mga nakakatanda kay Dongfang Yi. Bagamat ang kanilang katayuan at lakas ay hindi kasing taas niya, maaari pa rin silang mag-usap ng pantay. Ama, ganito po ang nangyari, sa sandaling ito, muling ikinwento ni Dongfang Jiao ang lahat ng pangyayari. Maging ang tungkol kay Dongfang Shan ay sinabi niya. Walang anumang ipinakitang reaksyon si Dongfang Yi tungkol dito. Wala siyang pakialam sa pagkakabugbog kay Dongfang Shan. Ang ganitong klaseng tanga, nararapat lang na mabugbog. Mabuti na lang hindi namatay. Sinabi ni Dongfang Yi, kung gayon, si banal na General Lin ay nasa loob ng piitan ngayon. Hindi naman kayo pumasok doon, hindi ba? Sinabi ni Dongfang Jiao, hindi po kami pumasok. Tumango si Dongfang Yi, mabuti kung hindi kayo pumasok. Ang bagay na ipinangako ay dapat tuparin. Tutal, marami pa. Namang oras, hindi naman tatakas ang piitan. Sa hinaharap, kung gusto ninyong salakayin ninyo. Sa ngayon, hayaan ninyong magpakasawa si banal na General Lin sa pagsalakay.
Ganito rin ang iniisip ni Dongfang Jiao. Sa sandaling ito, hinayla ng mga tiyuhin ni Dongfang Yi ang emperor at nagsimulang pag-usapan ang tungkol sa pagpapadala ng mga anak at apo sa militar para magsanay. Bagamat ang maharlikang pamilya ay may sariling paraan ng pagpapalaki sa mga anak at apo, ito ay pag-level up lamang, hindi katulad ng pagsasanay sa militar o sa battlefield. Sa grupo ng mga tao rito, mahigit kalahati ang dating nasa militar. Maging si Dongfang Yi ay dating nasa militar din, sumali sa hindi kakaunting laban, pumatay ng mga demonyo. Lubos na sinusuportahan ni Dongfang Yi ang kanilang ideya. Ang bagay na ito, pagpasyahan na natin. Hindi mapigilan ni Dongfang Jiao na mag-alay ng 3 segundong katahimikan para sa kanyang mga kapatid sa maharlikang pamilya. Tapos na ang kanilang magagandang araw. Kung makakaligtas ba sila pabalik mula sa militar ay mahirap sabihin. Kung may sisihin si Dongfang Shan. Siya ang hukay ng hukay para sa inyo. Nakumpleto na ang pag-upgrade ng piitan, muling naging tahimik. Pagkatapos gumuho ang lambak, ang nabuong dagat ng kidlat ay lalong naging marahas, ang lakas ay mas malaki ng maraming beses. Tiningnan ni Lin Moyo ang dagat ng kidlat. Nakita niya ang isang hiyas, NGOC, sa loob nito. Ang hiyas ay lumulutang sa dagat ng kidlat. Kung hindi titingnang mabuti, tiyak na mapapalampas ito. Ngunit kahit makita pa, kung ibang profesional ito, 9 sa 10 pagkakataon ay hindi ito makukuha. Sa ganitong antas ng kidlat na bumabagsak, kahit isang knight na naka-maximum defense ay hindi makakatagal ng higit sa 5 segundo. Isinuot ni Lin Moyo ang bone armor, kalmadong pumasok sa bagyo ng kulog at kidlat. Ang makakapal na kidlat ay tumatama sa katawan ni Lin Moyo. Ang liwanag ng kuryente ay kumikislap sa labas ng bone armor. Ang buong katawan ni Lin Moyo ay naglalabas ng asul na liwanag ng kuryente. Ang atake ng kidlat ay hindi mahina, lalo na ngayong ang piitan ay na-upgrade na sa hell difficulty. Sa pamamagitan ng reaksyon ng bone armor, halos mahulaan ni Lin Moyo ang antas ng lakas ng atake ng kidlat. Ngayon, lubos na niyang nauunawaan ang iba't ibang propesyon. Ang isang level 50 dagdag knight na may maximum defense ay mangangailangan ng hindi bababa sa 2 pang healer para makuha ang hiyas mula sa dagat ng kidlat. Naglakad si Lin Moyo papunta sa gitna ng dagat ng kidlat, iniabot ang kamay at kinuha ang hiyas. Sa sandaling hawakan niya ito, agad na nagkagulo ang dagat ng kidlat. Hindi mabilang na liwanag ng kidlat mula sa lahat ng direksyon ang pumasok sa hiyas. Sa isang iglap, naglaho ang dagat ng kidlat. Ang hiyas ay naglabas ng matingkad na asul na liwanag. Sa loob nito, may gumagalaw na liwanag ng kidlat, napakaganda tingnan mula sa labas. Batong hiyas ng kidlat, Thakai Tia Chop, permanenteng binabawasan ng 50% ang pinsala mula sa electro-element. May pagkakataong makakuha ng isang electro-type skill. Huminga ng malalim si Lin Moyo at inactivate ang batong hiyas ng kidlat. Muling naging taong kuryente ang kanyang buong katawan. Malaking bilang ng kidlat ang bumagsak sa paligid, sunod-sunod na lumilikha ng mga nasunog na butas sa lupa. Tungkol sa electro-type skill, hindi niya ito pinilit. Ang mapataas ang kanyang electro-element immunity ng 50% ay napakaganda na. Isang minuto ang lumipas, ang liwanag ng kuryente na bumabalot kay Lin Moyo ay walang senyales na humihina, sa halip ay lalo pang lumalakas. Pagkatapos nito, lahat ng kidlat ay nagtipon sa likuran ni Lin Moyo, bumuo ng isang pares ng malalaking pakpak. Nakuha ang skill, mga pakpak ng kidlat, Li Tian Chi DC. Mga pakpak ng kidlat nagtataglay ng kakayahang lumipad sa loob ng 1 minuto. Ang cooldown ay 10 minuto. Nawala ang liwanag ng kidlat. Isang ekspresyon ng pagkagulat at kagalakan ang lumitaw sa mukha ni Lin Moyo. Hindi niya inaasahan na talagang na-master niya ang bagong skill, mga pakpak ng kidlat. Mukhang maganda pakinggan. Bagamat 1 minuto lang makakalipad, sa huli, kaya pa ring lumipad. Hindi niya alam kung gaano kabilis. Nang maisip niya ito, agad niyang inactivate ang skill. Nang tumunog ang kuryente, swish. Swish, isang pares ng pakpak ng kidlat na may lapad na mahigit 5 metro ang lumitaw sa likuran ni Lin Moyo. Pagkatapos, hindi nakita kung paano gumalaw ang mga pakpak, ngunit biglang lumipad si Lin Moyo.
Tiningnan niya ang lumiliit na lupa at ang mga bakas na iniwan ng pagguho ng lambak. Agad siyang lumipad pataas ng 1,000 metro, parang instant teleportation. Napakabilis. Ang distansyang 1,000 metro, wala pang 1 segundo. Sa ganitong bilis, naramdaman ni Lin Moyo na kaya niyang umatake kung gusto niyang umatake, tumakas kung gusto niyang tumakas. Sa loob ng 1 minuto, sapat na para makatakbo siya ng 180 kilometro. Isa na namang malaking nakuha ito. Kinontrol ni Lin Moyo ang mga pakpak ng kidlat, lumipad sa himpapawid na may pagkagulat at kagalakan, ninanamnam ang kasiyahan ng mabilis na paglipad. Makapal na ulap ng bagyo at dumadagundong na kidlat sa piitan. Si Lin Moyo ay paulit-ulit na lumipad sa pagitan ng mga ulap na ito. Ang mga pakpak ng kidlat ay maaari pa ring lumipad sa loob lamang ng 1 minuto. Mula sa nakaraang sitwasyon, ang comprehensive talent amplification ay may epekto sa pagpapalakas ng karamihan sa mga skill. Mayroon lamang ilang skill na walang pagtaas, tulad ng skill na malakas na sundalo na nabuo ng primordial rune, at pati na rin ang blessing of light na dala ng luminous gem, ay walang kaukulang pagtaas. Kung sasabihing ang skill na ito ay hindi maaaring lumakas dahil dala ito ng gem, ngunit ang extreme poison gem naman ay may amplification. Napakakakaiba. Nag-isip ng matagal si Lin Moyo ngunit hindi niya maintindihan ang dahilan. Sa huli, hindi na lang niya ito inisip pa, hinayaan na lang ang lahat na mangyari ng natural. Sa unahan ay isang latian-latian ng kidlat, THMLY din. Bawat latian ay parang mga lawa na may iba't ibang laki, magkakasamang nasa harapan. Sa pagitan ng mga latian ay bumubuo ng isang palikulikong daan. Sa loob ng latian, nagkukrusan ang mga kidlat, nagpapatalsik ng putik. Maging sa daan o sa ilalim ng latian, may malaking bilang ng mga halimaw. Butikin ng latian ng kidlat, THNLN Track, Hell Difficulty Elite Monster. Level 47. Lakas, 40,000. Agility, 20,000. Spirit, 40,000. Constitution, 50,000. Skill, Lightning Attack. Katangian, Electro-Element Damage Reduction 50%, Physical Damage Reduction 50%. Enhanced Speed. Hindi na lamang sila mga Electro-Element monsters na ganap na immune sa physical damage. Para kay Lin Moyo, ang mga Berserker Skeleton Warrior at Divine Sharpshooter ay parehong maaaring magamit. Tungkol naman sa mga attribute na ito ng halimaw, hindi ito itinuturing ni Lin Moyo na masyadong malakas. Sumugod ang Undead Legion sa latian ng kidlat. Ang mga Berserker Warrior ang bahala sa lahat ng halimaw sa daan. Ang mga Mage at Divine Sharpshooter naman ang humarap sa mga halimaw sa loob ng latian. Ang latian na ito ay may lalim na mga 10 kilometro. Nang nasa himpapawid siya kanina, kaya niyang lampasan ang latian na ito. Ngunit hindi ito ginawa ni Lin Moyo. Kung lilipad siya ng diretso, tiyak na may mapapalampas siyang bagay. Sinabi sa kanya ng kanyang nakaraang karanasan na sa Electro-Element Dungeon na ito, bukod sa batong hiyas ng kidlat, tiyak na mayroon pang isang susi at isang bagay na maaaring gumising sa Electro-Divine Spirit. Tungkol naman sa mga fragment ng Electro-Element Crystal, hanggat mapapatay niya ang huling boss, makukuha niya ito, hindi na kailangang paghirapang hanapin. Alam na alam ni Lin Moyo, lalo na ang susi at ang bagay na panggising sa Electro-Divine Spirit. Ngunit ang mga bagay na iyon ay maaari lamang makuha ng isang beses. Hindi siya sigurado kung makukuha niya ang dalawang item na ito sa unang pagpasok. Kaya nga niya ginawa ang kahilingang iyon, hindi pwedeng pumasok ang ibang tao bago siya makontento sa pagsalakay. Sumusunod sa daan sa gitna ng latian, naglakad si Lin Moyo pasulong habang tumitingin sa paligid para maghanap. Hindi niya pinalampas ang anumang detalye. Hindi nagtagal, nakarating ang Undead Legion sa gitna ng latian. Dito ay may isang napakalaking latian ng kidlat, mas malaki kaysa sa lahat ng maliliit na latian. Sa gitna ng latian ng kidlat, puno ng mga ulap ng bagyo, walang tigil na bumabagsak ang kidlat sa isang tiyak na punto sa gitna. Nakita ni Lin Moyo ang isang halaman, siko, sa gitna ng mga kulog at kidlat.
Nang tingnang mabuti, natuklasan ni Lin Moyo na ang halamang ito ay hindi tinatamaan ng kidlat, kundi ang halaman mismo ang naglalabas ng kulog at kidlat, bumubuo ng mga ulap ng bagyo. Nang makita niya ito, naalala ni Lin Moyo ang bulaklak na bato ng Diyos ng Apoy, Faho Kuwaho Thn, sa Fire God Shrine Dungeon. Nahanap ko na, nang maisip ito, ang cooldown ng mga pakpak ng kidlat ay tapos na. Agad itong binuksan. Isang pares ng pakpak na may dalang kidlat ang lumitaw sa kanyang likuran, dinala si Lin Moyo patungo sa maliit na halaman. Sa isang iglap, nakarating si Lin Moyo sa himpapawid sa itaas ng maliit na halaman. Iniabot niya ang kanyang kamay para sunggaban ito. Isang nakakatakot na liwanag ng kidlat ang tumama sa langit. Isang higanteng kamay ang lumabas mula sa liwanag ng kidlat at malakas na tumapik kay Lin Moyo. Matagal nang inaasahan ito ni Lin Moyo. Normal lang na may halimaw na nagbabantay sa maliit na halaman. Ang higanteng kamay na may dalang liwanag ng kidlat ay sumugod. Bahagyang yumanig ang mga pakpak ng kidlat ni Lin Moyo, at biglang bumilis ang kanyang bilis para umiwas. Pagkatapos ay mabilis siyang nagbago ng direksyon sa gitna ng himpapawid. Lumipad siya paikat sa higanteng kamay at isang kamay ang sumunggab sa maliit na halaman. Ang maliit na halaman sa kanyang kamay ay kumislap ng nakakatakot. Naliwanag ng kidlat at tumunog ng dam. Dam! Ang bone armor ay nagliwanag ng husto. Kahit may bone armor na humaharang, naramdaman pa rin ni Lin Moyo ang lakas ng liwanag ng kidlat. Kahit isang knight, malamang ay malubhang masasugatan sa lugar na iyon. Ngunit kung iisipin ng ibang mga team, hindi nila maiisip ang ganitong paraan. Tiyak na lulutasin muna nila ang nagbabantay sa maliit na halaman bago kunin ito. Sa sandaling bunutin ni Lin Moyo ang maliit na halaman, nagkagulo ang latian ng kidlat. Hawak ni Lin Moyo ang maliit na halaman ng mahigpit at mabilis na tumakas patungo sa kalangitan.